Noong Pebrero 11, 2026, isinagawa ng Sangguniang Bayan ng San Jose, Batangas ang isang public hearing o pampublikong pagdinig upang ipaalam, ilahad at talakay ng mga panukalang kautusan o proposed ordinances na inihain ng ilang mga mambabatas ng Sangguniang Bayan. Ang nasabing pagdinig ay isinagawa alinsunod sa mga aprobisyon ng Republic Act No. 7160 o ang Local Government Code of 1991. Layunin ng pagdinig na ito na mabigyan ng sapat at makabuluhang pagkakataon ng mga mamamayan, kinatawan ng iba't ibang sektor at iba pang stakeholder na makilahok, magpahayag ng kanilang mga pananaw, maglahad ng mga suhestyon at magbigay ng komento hinggil sa mga panukalang kautusan bilang pagsasabuhay ng mga prinsipyo ng citizen participation, transparency at accountable governance sa ating lokal na pamahalaan. Sa pagsisimula ng pagdinig, nagpahayag ng pambungad na pananalita ang ating pangalawang punong bayan, Kagalang-galang Valentino R. Patron, upang formal na buksan ang nasabing pampublikong pagdinig, kilalanin ang presensya ng mga dumalo at bigyang diin ang kahalagahan ng aktibong pakikilahok ng mamamayan sa proseso ng lehislasyon bilang katuwang ng Sangguniang Bayan sa pagbuo ng mga makabuluhan at makataong pulisiya para sa kapakinabangan ng buong bayan. Matapos nito, formal nang sinimulan ang presentasyon at pagtalakay sa bawat panukalang kautusan na nakatakdang isailalim sa pampublikong pagdinig, kung saan isa-isang inilahad ng mga may akda ang nilalaman, layunin, saklaw, at inaasahang epekto ng mga nasabing panukala upang mabigyan ng malinaw na pag-unawa ang mga dumalo at makapaghain sila ng angkop dokumento o mungkahi kaugnay ng mga ito. Una sa listahan ay ang Proposed Ordinance No. 002 na inihain at inakda ni Board Member Kagalang-galang Kathleen C. Briones Jacob. Layunin ng panukalang kautosang ito na magtatag ng isang opisyal at sistematikong talaan o database ng mga skilled workers sa bawat barangay upang mapadali ang job matching sa pagitan ng mga manggagawa at mga employer, gayon din ang pagpapatibay ng lokal na mekanismo sa paglikha ng hanap buhay, kalakip ang paglalaan ng angkop na pamamahala at pondo para sa implementasyon nito. Pangalawa, yung Proposed Ordinance No. 010 na inihain at inakda ni Kagalang-galang Joseph Patrick G. Zara. Hangad ng nasabing mambabatas na ang kanyang panukalang kautusan ay formal na magpatupad at magtakda ng malinaw na mga alituntunin, regulasyon at mga ipinagbabawal na gawain kaugnay sa operasyon at paggamit ng San Jose Dancing Floor Fountain na matatagpuan sa Victory Recreational Park upang matiyak ang kayusan, kaligtasan ng publiko, wastong pangangalaga sa pasilidad at responsableng paggamit nito ng mga mamamayan. Apat namang panukalang kautusan ang inihain at inakda ni Kagalang-galang Benito P. Atienza. Una, yung Proposed Ordinance No. 003A and 003B. Nilalayo ng panukalang ito na higpitan at linawin ang mga regulasyon kaugnay sa paggamit, pagbebenta, distribusyon at promosyon ng mga produktong tabako at vaporized nicotine at non-nicotine products sa loob ng bayan. Ito ay bilang pag-amyenda sa umiiral na kautusan Ordinance No. 017-2016 upang higit na mapangalagaan ang kalusugan ng publiko at maisulong ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran laban sa paninigarilyo at kaugnay na produkto. Pangalawa, yung Proposed Ordinance No. 11. Layunin ng panukalang ito na amyendahan at i-update ang ilang probisyon ng umiiral na ordinansa o kautusan hinggil sa regulasyon ng paggamit, pagbebenta at pamamahagi ng mga paputok at pyrotechnic devices upang higit na mapalakas ang proteksyon sa kaligtasan ng publiko, maiwasan ang mga insidente ng pinsalang dulot ng paggamit ng mga paputok at matiyak ang mas epektibong pagpapatupad ng mga itinakdang alituntunin sa loob ng bayan. Pangatlo ay ang Proposed Ordinance No. 007. Layunin ng nasabing panukala na ipagbawal ang paglalagay at pagsasabit ng anumang streamers, posters, banners, political ads,
at iba pang kahalintulad na materyales sa mga puno at poste sa loob ng bayan. Ito ay upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan ng kapaligiran, mapangalagaan ng mga puno at pampublikong ari-arian, gayon din ang pagtatakda ng kaukulang parusa sa mga lalabag dito. Panghuling panukalang kautusan na inihain at inakda ni Kagalang-galang Benito P. Atienza ay ang Proposed Ordinance No. 13. Layunin ng panukalang ito na magtatag ng isang mekanismo ng multi-stakeholder oversight sa mga lokal na proyektong pang-imprastruktura sa pamamagitan ng open infra upang maisulong ang transparency, pananagutan, at mas aktibong partisipasyon ng iba't ibang sektor sa pagsubaybay sa pagpaplano, implementasyon at paggamit ng pondo sa mga proyektong pangkaunlaran ng ating bayan. Samantalang, 3 panukalang kautusan naman ang inihain at inakda ni Kagalang-galang Jose Neris M. Magding. Una ay ang Proposed Ordinance No. 004 na naglalayong amyendahan ang itinakdang oras ng truck ban sa loob ng ating bayan sa pamamagitan ng pagpapaikli ng oras ng pagbabawal, kung saan ang dating oras na mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga ay gagawing alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Ito ay upang higit na mapaayos ang daloy ng trapiko, mabawasan ang pagsisikip ng kalsada at mapanatili ang kaayusan sa sistema ng transportasyon sa ating munisipalidad. Pangalawa yung Proposed Ordinance No. 008. Layunin ng panukalang kautusan na ito na ipagbawal sa anumang opisyal ng lokal na pamahalaan ang paglalagay o pag-install ng kanilang mga pangalan, logo, insignias, larawan at iba pang personal na branding sa mga proyektong pinondohan ng bayan o barangay, programa, signages at opisyal na dokumento ng pamahalaan upang mapanatili ang integridad at neutralidad ng pampublikong serbisyo at magtakda ng kaukulang parusa sa mga lalabag sa nasabing regulasyon. Pangatlong panukalang kautusan naman na inihain ng parehong mambabatas ay ang Proposed Ordinance No. 12. Layunin ng panukalang kautusan na bigyang pangalan ang nasabing multipurpose building bilang pagkilala at pagpupugay kay Cap Raymond Imon R. Alday sa kanyang serbisyo sa komunidad na magsisilbing simbolo ng kanyang dedikasyon at kontribusyon sa pag-unlad ng ating bayan. Panghuling panukalang kautusan naman ay ang Proposed Ordinance No. 009 na inihain at inakda ni Kagalang-galang Raven A. Arcilla. Layunin ng panukalang kautusan na itaguyod ang pantay na oportunidad sa trabaho para sa mga kwalipikadong persons with disabilities o PWD at mga senior citizens ng ating bayan sa pamamagitan ng pagre-require sa mga pribadong korporasyon at negosyo na may higit 30 o 50 empleyado na maglaan ng kahit isang pwesto para sa kanila upang masiguro ang kanilang inklusibong partisipasyon sa workforce at higit na mapabuti ang kanilang kabuhayan at kapakanan sa kabila ng kanilang edad, estado o kalagayan sa buhay. Sa paghihimay-himay ng mga panukalang kautusan, iba't ibang individual at sektor ang nagkaroon ng pagkakataong ihayag ang kanilang mga katanungan, alalahanin at mungkahiya. Lahat ng ito ay maingat na pinakinggan at tiniyak na maitala ng mga may akda o sponsoring members ng Sangguniang Bayan upang masuri at maisaalang-alang ng mga kaukulang komite bago ang pinal nitong deliberasyon. Ang mga inihaing panukalang kautusan ng mga mambabatas ay binigyan rin ng pagkilala ng mga nakiisang mamamayan sa nasabing pagpupulong. Ito ay bilang patunay ng kanilang pagsuporta at pagpapahalaga sa mga hakbangi ng kagawarang pambatasan na naglalayong itaguyod ang kapakanan at pangkalahatang interes ng sambayanang Sanosenyo. Ang mga nabanggit na panukalang kautusan ay muling sasailalim sa proseso ng pagsusuri ng komite, ulat ng komite,
talakayan sa plenaryo at huling deliberasyon na bago ito maisabatas sa pamamagitan ng pagpasa ng kautusan o ordinansa alinsunod pa rin sa Republic Act 7160 hinggil sa participatory legislative process at konsultasyon sa publiko. Malugod na ipinaabot ng lahat ng miyembro ng Sangguniang Bayan sa pamumuno ng ating pangalawang punong bayan, kagalang-galang Valentino R. Patrona, ang taus-pusong pasasalamat sa aktibong pakikilahok at presensya ng mga dumalo sa itinakdang pampublikong pagdinig, pati na rin sa mga nakinig at nakiisa sa pamamagitan ng Facebook Live sa opisyal na Facebook page ng Kapulungan. Lahat ng ito ay isinasagawa para sa kapakinabangan ng bayan at ng bawat mamamayan ng San Jose, Batangas. Mabuhay ang San Jose! Mabuhay ang bawat San Joseño!